bira. Yan, yun. So, yan ang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Kumusta po kayo? Ayun na makakausap po natin ngayon si Ate Clarissa through video call. Ayan, mga ka-business naming minamahal. So, update pa rin ito sa Klabong. At Ate Clarissa, kumusta? Good morning po. Okay naman po. Good morning. Okay. Okay lang po. Kumusta trabaho? Masaya naman. Busy pa rin. Busy ngayong umaga. Naka-standby ngayon. So yun mga ka-business naming minamahal, kanina nga po ay nag-message ako kay Ate Clarissa at baka pwedeng makahingi ng konting oras para nga po dito sa update natin sa Klabong. So yun Ate Clarissa, ito ay naka-vlog po tayo ano? Oo, so yun salamat sa pagbibigay ng oras. Ano lang ito, about lang dun sa tungkol sa kasal, Ate Kla, ano? Marami na kasing nagtatanong bakit hindi natuloy yung unang plano ng February at na pagpapakasal nyo ni Kuya Bong. So yun Ate Clarissa, paalala ko lang po na yung itong pag-uusap natin, ito na rin yung magiging informasyon na makukuha ng ating mga viewers ano patungkol sa inyong dalawa ni Kuya Bong sa inyong pag-iisang dibdib. So ayun, unang tanong siguro Ate Clarissa, at kung halimbawa may tanong kami ni ate mo na sa palagay mo ay need to pass, ay okay lang po, okay lang ha. Ayun, Opo, sige po. So yun Ate Clarissa, unang tanong. At ano lang tayo Ate Cla ha, yung direct to the point lang, ibig kong sabihin ay Sige po. ano yung laman ng puso mo, ano yung decision mo, ay huwag kang mag-alala, wala kang dapat ipag-alala kasi yan ay igagalang namin no, ng buong ka-business family. Dahil sa simula naman ay alam din naman namin kung ano yung sitwasyon ng aming anak na si Bong. At siyempre hindi naman isang karaniwan o birong bagay ang patungkol dyan sa pag-aasawa. At alam ko na ikaw ay talagang pinag-iisipan mo mabuti, pinag-aaralan mo mabuti dahil nga sa ikaw ang makikisama kay Bong. At isa pa, babae ka, di ba? At bukod doon, naiintindihan din namin Ate Clarissa na meron ka ring responsibilidad, no? Una-una doon kay Jamir, sa iyong anak, at sa magulang mo, kay nanay, di ba? Alam din naman namin na sa ngayon ay ikaw lang halos ang talagang inaasahan, no? Ni nanay pagdating sa mga siguro mga pambili niya ng gamot kasi 'di ba nagme-maintenance na si nanay iba pang mga vitamins, iba pang pangangailangan ni nanay. So ayun naintindihan namin yun Ate Clarissa. Ngayon gusto ko lang itanong bakit hindi matutuloy yung kasal sa February gaya ng ating na pag-usapan kasama si Bong. At alam din naman ng mga viewers yon, marami na rin ang nag-expect, di ba? Na by February, babalik ka at ayun, kasalan na. So yun, ano po ang mga ka-business, gusto ko lang linawin na hayaan natin na ibigay o ihayag ni Ate Clarissa yung kanyang side. Ano po? At huwag tayong maging judgmental kasi hindi tayo yung nasa kanyang sitwasyon. Ang sa akin lang po, ang pakisuyo ko lang po ay respeto dahil sa syempre gaya nga ng nabanggit ko, kailangan niya itong pag-aralang mabuti, pag-isipang mabuti dahil unang-una siya pa ang babae, no? Sa amin si Bong ay lalaki at kung ano man walang kay Bong hindi ganoon ka ang damage. Yung patungkol naman dun sa
iniisip ng mga ka-business natin na baka bumalik si Bong sa dati. At palagay ko ano yon, maliit na porsyento kasi nandito kami ni ate. At anyway, hindi pa naman natin naririnig yung sagot ng ate Clarissa. So yun, ate Clarissa, go ahead. Ano po ba ang ating paliwanag sa bagay na yon? Yun po, hindi talaga yun matutuloy. At sabi ko nga, desisyon na yun, hindi na mababago. Pero ang cost nun dahil nga po sa pagsisinungaling niyo. Dahil kung titignan po nila, 3 months ago na, 3 months na kami, pag napunta po siya sa bahay, talagang sinasabi ko, ano ba, may bisyo ka ba, gumagaling ka ba, kahit na parang pabiro. Sa akin, ano yun na opportunity niya yon to tell the truth. Pero, yun nga po, sa nalaman ko, natuklasan ko, before siya pumunta sa bahay, gano'n na nga po, gumamit siya. And he admitted it nung Sunday nga, talagang gumano siya. So, sa akin, parang bakit ka nag-smuggling? Kasi, alam ko naman na iintindihan ko yung mga tanong ko at yung mga pag-usap natin. So, bakit ka nagsinungaling? Humingi lang siya ng sorry sa nagawa niya at hindi naman na daw yun ulit. Yun talaga yung last na ginawa daw niya. So, sabi nyo nga, huwag pa ulit-ulit. Kaya hindi ko na siya ulit nung Sunday kung ano talaga. Ang akin is, total, ginawa mo yan, nagsinungaling ka. Ito yung kapalit sa ginawa mo. I-cancel natin yung kasal kasi maybe may mas malalim pa tayong matutunan. Kumbaga, malaman pa sa bawat isa. Pero at least sa ngayon, tanggapin natin pareho na hindi na yon matutuloy. At okay naman siya doon sa decision na yun. Ayun, Ate Gla, may tanong lang ako. Sino yung nabanggit mo kanina na ayaw nyo nga na paulit-ulit na tanong kay Bong? Oo, kasi sa mga komento ko, di ba? Kasi sa comment section. Okay. So, para maging maliwanag. Opo. So, sa comment section galing yun? Oo, kasi nasabi ko. So, yun po yung Sunday. So, yun well, Mrs. Ka-Business? Maselan kasi sensitibo itong ating pinag-uusapan at kapakanan syempre ni Bong at lalo naman kay Ate Clarissa na siya yung makikisama at hindi yan yung kaning isinubo mo na kapag ka napasok kay iluluwa mo. Di ba? Yan ay habang buhay na commitment. Di ba? Once na nag-commit ka dyan, siyempre isa lang ibig sabihin nun, nakipag-commit ka na rin sa amin bilang mga magulang ni Bong na ano man ang mangyari kapag kayo nakasal ay mamahalin mo ng habang buhay din yung aming anak na si Bong. At sa simula't-simula naman, alam naman ng ating mga viewers na ganun nga ang aming pagtuturing kay Bong na parang anak na, bagaman hindi namin kadugo kasi nga wala na talaga siyang pamilya wala siyang, wala meron mga kakilala na meet natin noon ng mga pamilya pero yung sabihin mong pagtrato, pagmamalasakit hindi mo makikita kasi nga dahil nga si Kuya Bong ay lumalabas na anak sa labas ng kanyang tatay. Anyway, tapos na yon at nabanggit ko na lang din sa kapakanan din naman ng mga bagong viewers natin siguro. So paano yun, Ate Gla? Hindi na ba magbabago ang isip mo at yun na talaga ang pinal na iyong desisyon na hindi matutuloy ang kasal niyo sa February? Opo. Hindi na po, kasi talaga yun. Kasi kung babaguhin ko po yun, parang iisipin ni Bong dito na okay lang naman pala sa'yo. Wala ka palang isang salita. Kasi ang sinabi ko po sa kanya, subukan mo. Kasi alam ko naman barkada mo lang na humingi
bida dyan sa'yo eh. Subukan mo iwasan. Subukan mo. Within this month na lilipas, subukan mo. Hanggat maaari. Na kung talagang gusto mo, interesado ka sa akin, ako talaga yung gusto mo magpangasawa, gagawin mo yun. Kasi barkada lang yan, anytime nandiyan lang yan. Pero ako, sabi mo nga, ayaw mong mawala, then itry mo na lumayo sa mga ganong barkada. Tsaka hindi po yun basta-basta, kasi po minahal mo naman si Bong, na ganyan siya, ganito siya. Yes, minahal ko po, pero hindi yung vision niya na gano'n. Hindi ko po talaga yun minahal. Kasi kahit sino naman po sa atin, alam natin na hindi maganda ang vision yan. Pwede kang makulong dyan. Kung mamahalin yung vision mo na yun. Sa umpisa pa lang, alam naman natin, nung pumasok ako dyan, rumors lang yun. Kumbaga, kwento lang, istorya lang, hindi pa napapatunayan. At nung pinunta nyo siya sa rehab, hindi rin napatunayan yun. So, I entered. Kasi alam ko, as in, hindi siya gumaganon. Dahil rumors nga lang po. At saka, meron kasing papel, may result, pinadrug test natin at negatibo yung naging resulta. Pero sa mga nakaraan naman, meron din namang mga vlogs na binanggit niya nga na gumamit siya ng ganong klaseng uri ng pinagbabawal na gamot at sabi nga niya ay matagal na. Kaya lang kasi, syempre mga ka-business, sa madalas na pagkakataon po kasi nagkakausap naman si Ate Clarissa at saka si Bong na silang dalawa lang through video call kapag lalo na si Bong nandoon kila nanay, sa nanay ni Ate Clarissa. So ibang storya. At yun nga po, malinaw dito sa binabanggit ni Ate Clarissa na napaamin niya. No? Umamin sa'yo si Kuya Bong. Tama ba ako, Ate Cla? Nagumamit, talagang gumamit po siya. Ayun. So, ibang storya, di ba? Doon sa mga lumabas sa vlog natin ng mga nakaraan na ang banggit nga niya ay dati gumagamit siya at maging kami ni Mrs. Ka-Business ay ang pagkakaalam nga po dati, no? At nung nagpa-drug test tayo, hindi naman natin kasi pwedeng hindi naman natin pwedeng baliwalain yung resulta. Kasi yan nakapapel yun. Diba? Isang uri ng dokumento yun eh. So ngayon anyway, Ate Clarissa, ang tanong, may pag-asa pa ba si Bong na matuloy? Kasi by February, wala na. So ibig sabihin, tapos na pa siya. Wala na. After February, meron pa ba kaming aasahan? Ganito po kasi, nung linggo po, di po ba pumunta siya. So, dun kami nag-usap about dyan sa ganyang bagay na. Sabi ko, paano tuloy yun hindi na mababago yun. Kasi kasalanan mo, ginagano mo pa siya. Okay naman daw, kasi di ba, pag-uwi mo naman, sabi ko, kung magbabago ka, at kung kaya mong iwasan yung mga kaibigan mo, pag di mo iniwasan, bahala ka. So ayun paglilinaw lang po, mga ka-business naming minamahal at syempre kay Ate Clarissa, si Bong ay hindi po namin ipinipilit kay Ate Clarissa. Doon sa mga talagang nakasubaybay ng istorya ng Klabong ay hindi namin kasi expected ni Mrs. Ka-Business na yung aming minsang na isama sa vlog na baka may gustong mag-mind kay Bong, no? Para ito ay makapag-asawa na para ito ay malagay na sa ganun ngang estado. Ay hindi namin expected nga na ang isang Clarissa, isang OFW ay magme-message nga kay Mrs. Ka-Business. Kaya nga ang tanong ni Mrs. Ka-Business, sigurado po ba kayo? So, syempre, normal naman na tanong yon. Dahil sa hindi naman po kasi namin kilalang personal hindi namin kilala ang isang Clarissa. So, nangyari ay nasundan yung mga video call na parang nagkaroon ng ligawan muna.
kilig moments doon sa mga video call, may part 1, part 2 yan. Tapos lumipas sa mga araw, syempre bilang tumatayong magulang, ay naisip din naman namin ni Mrs. Ka-Business, magandang pagkakataon na ito na eto, merong nang nagkukusa. At aminado siya, no, sa katauhan nga ni Ate Clarissa na mahal niya si Bong at nasubaybayan niya sa simula't simula nung na-i-vlog natin si Kuya Bong nung unang araw pa mismo hanggang sa lumipas sa mga panahon, taon na nandito sa bahay, nasubaybayan ni Ate Clarissa yung mga istorya, pangyayari sa buhay ni Kuya Bong. So ngayon, ang ibig ko lang pong sabihin mga ka-business naming minamahal, hindi po namin ito ipinipilit. Ate Cla, with due respect sa iyo, hindi po namin ito ipinipilit at wala kaming karapatan na gawin yon dahil usapang pag-ibig po yan. Wala kaming karapatan na ito ay hadlangan at wala rin naman kaming karapatan na ito ay ipilit. Di po ba? O tawag na ito, pilitin ang sino man. Kasi, usapang pag-ibig yan mga ka-business at yun nga hahantong sa pag-aasawa na napaka selang bagay sa buhay ng isang tao na dapat lang talaga pag-isipan mo mabuti para hindi ka magkamali. Kasi ano man ang narating mo, naging achievement mo rito sa ibabaw ng mundo at nagkamali ka ng pagdidesisyon sa pagpili mo ng mapapangasawa, ay panigurado ko mababaliwala lahat ng iyong pinaghirapan. Bakit? Kasi nga, kung ikay Kristiyano, pag ang pinagsama ng Diyos, hindi po pwedeng paghiwalayin ng tao. Di po ba? Ngayon, meron tayong mga kababayan na mag-asawa, sige, pagka hindi na nagkagustuhan, hiwalay, divorce, ganon. Ang problema, si Ate Clarissa, alam naman po nating lahat na yan ay Kristiyano. At ako, ay kami, Kristiyano din. At hindi kami agree sa ganon, yung mag-divorce, maghihiwalay kapag halimbawa naging mag-asawa na. So tama lang na talagang ito ay pag-aralan, pag-isipan mabuti. So ngayon, Ate Clarissa, pagbalik mo, kailan ba ang balik niyo po? By July po. Bakasyon kasi po yun dito. July. Ano ba ang aasahan ng ka-business family at syempre ni Bong at ng ating mga mahal na viewers pagbalik mo ng July? Sa akin po kasi, actually, ang pag-usap namin ni Bong, sabi ko, kung pwede po sana po, i-private na lang muna namin po kung ano man po yung naging plano namin. Okay. Naintindihan ko. So, ibig sabihin, ang klaro lang po dito ay by July, babalik ka rito sa Pilipinas. Bakasyon. Magbabakasyon ka. So, hanggang doon lang muna yon. Hindi pa natin alam yung mga pwede mangyari. Papaano, Ate Clarissa, kung halimbawa pagdating ng July, next year yun, di ba? Next year. Pagdating ng July at ganun pa rin, meron ka pa rin mga na-discovery ng mga bagay-bagay na yun nga ang naging batayan mo ay hindi siya nagsasabi ng totoo. Paano yun? So, as in, wala nang aasahan. Kasi ganito po, mga ka-business namin minamahal, tsaka sa iyo, Ate Clarissa, hindi may iwasan na bilang tumatayong magulang ay sumagi sa aming isipan na baka si Ate Clarissa, dahil nga hindi na niya pinayagan na matuloy yung kasal sa February, ay hindi niya lang maprangka si Bong na talagang ayaw na ni Ate Clarissa at baka mamaya ang inaalala niya lang is yung kondisyon ni Bong, no? Na ayaw niyang biglain. At pero ang totoo ay ayaw mo na talaga. Ano mo ron, Ate Clarissa? Hindi po, kasi hindi sa ayaw hindi ko naisip na ayaw ko na kasi Paano kung halimbawa nga pagdating ng sinasabi mo pagbalik niyo po rito, tapos meron pa rin na na-observe ka o sabihin na natin mas lumala na mga bagay-bagay na pagsisinungaling niya.
Kapag halimbawa Alam ko na po kinukumpronta yun. mo siya, pag kinukumpronta Alam ko na po, at kasi- hindi nagsasabi ng totoo, Alam niya na po, kasi nung sinabi ko sa kanya nung linggo, di ba, matagal pa yung July. Ngayon, kung alam niya sa sarili niya, nagkamali siya, no need to explain, just take out the ring. Hindi na rin ako tatawag. So that is the end. Siya na, kasi sabi ko, ikaw yung magiging ano dito. Pag inulit mo yan, alam mo sa sarili mo yun eh, kasi alam kong normal na tao ka. Pag inulit mo yan, nagsinungaling ka, nakagawa ka ng mali. Ang sagot natin dito is, take out the ring, and that's it. Alam ko na nagkamali ka, and that is enough. And yun na po. Oo, Kung wala nasa kanya na yung ano, kung, ay mali, nagkamali ako yung Clarissa ulit. Oo, yun na, naintindihan ko yun. Tao. Oo, Ate Clarissa, naintindihan namin yun. Kaya lang, para sa akin, parang yung magiging basis na ganun ay parang para sa akin lang ito opinion ko lang ito. Kasi walang perfecto eh. Talaga magkakamali ka. 'Di ba? So, ano ba ito? Parang kami bilang mga magulang ay wag na kaming umasa. Hindi po kasi ganito. Di ba sa isang relasyon, kailangan mo naman ang kunyari i-examine mo. Kumbaga sa atin na tayo po. Hindi, pasensya ka na ha. Or tayo dun sa examine natin Yes, oo, pasensya ka na ha. Pero yung... Yes, Hindi oo. ko yung expect na perfect siya, na magagawa niya yun, as in, 100%. Pero dito, matitest ko siya, he is willing. He is willing, di ba? Hindi ko naman sinabi na pag hindi mo na perfect yung sinabi ko, wala na rin na. I mean, at least nakita ko na willing siya to learn, di ba? Then, kasi alam ko nga po, wala pa ako dyan. Kaya Yes, siya paano kung hindi mo nakita yon, Ate Clarissa? na? Paano kung hindi mo makita kay Bong yon? Ay, hindi ko alam, pero eto po masasabi ko. Sabi ko nga, kilala ko si Bong. Alam ko rin po na susubukan niya. Susubukan niya talaga. Kasi di ba, mapait siya eh. Alam niya to eh. Alam ko na naaano lang siya kabarkada niya. Ngayon, marami nga nagsasabi dyan na comment, mapait si Bong, ganito, si Bong, ganito. So, let it be. Kung talagang yun ang tingin natin sa kanya na mapait siya, willing siya, let it be. Pag-aralan natin kung totoo talaga. Ngayon, ganito, punta tayo sa realidad, na yung sa pagitan ng pag-aantay ni Bong bago dumating yung month of July, yun nga, parehas naman tayong agree na hindi niya kayang i-perfect yan. Maaari talagang magkamali kasi lahat tayo nagkakamali. Ngayon, papaano kung halimbawang kasi malilesin yung inyong komunikasyon at kagaya ngayon, absent na naman, kahapon absent. So ngayon, wala pa rin, sana dumating. Kasi pagka hindi yan dumating ng 8:30 hanggang 9, hindi na yan pumapasok, absent na yan. Ganun ang kanyang estilo. Na, alas 8 pasado na, alas 8:20 na. So ayun, sa pagitan nun, paano kung halimbawa si Bong ay merong nakita na nakausap, na encounter, halimbawa lang ito, halimbawa lang ito. Hindi natin masabi, 'di ba? Halimbawa lang. At ibang babae. Tapos tawag nito na-develop. Kasi hindi ko po hawak yung puso ni Bong. At mas lalong hindi ko siya hawak pag wala na siya rito sa bahay. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Hindi ko na alam kung sino mga kausap niya. Halimbawa lang naman ito. Para maging lang tayo. Kunting sana wag mangyari. Siyempre, sana wag mangyari yung gano'n. Pero halimbawa, ano ang
magiging damdamin isipan ni Ate Clarissa? Magdidesisyon po talaga kung gusto niyang ma-end yung relasyon. Siya lang po, hindi ako. Siya pa rin ang mag-end ng decision ito. Kasi ako, mananatili ako eh. I mean, di ba? Total, napunta naman siya ng Sunday sa bahay. So, kahit po hindi kami madalas mag-usap dyan, kasi alam ko nga po na nagtatrabaho siya dyan, at least panatag ako pag ano siya sa bahay pag-linggo. At least, nag-usap kami. Ngayon, kung sabi mo nga, baka may babae. Halimbawa lang halimbawa lang. Oo. Halimbawa lang. Halimbawa, kasi alas 5 ng hapon, papasok siya. Alas 8, alas 9 ng umaga, pagdating ng alas 5 ay wala na kaming alam ni ate mo. 'Di ba? Maliban na lang kung si Ate Ninit ay mag-message sa amin at kailangan namin agad-agad puntahan. Halimbawa, no, kagaya ng mga pangyayari dati na wala ang baboy o ano yung na-observe niya kay Bong. Yun. So, syempre, hindi naman din kami magpapabaya. Kikilos at action din kami kaagad. So, ano mo roon? Prangkahin mo nga ako, Ate Clarissa. Prangkahin mo kami ni Ate Gold mo. Kasi, pasensya ka na ha. Ito'y sariling pananaw at opinion ko lang naman. Na pagkamahal mo ang isang tao, ay paano ko ba ito i-deliver ng maayos? Pagkamahal mo ang isang tao, sabi nga, hahamakin ang lahat, di ba? Masunod ka lamang. Siguro, yun na lang, pinaka, unconditional love. Oo. Hindi nga po kasi ganito. Sabi niyo nga, alam ko naman kasi talaga, sa ngayon sabi ni po, hindi siya papayag na mag-iwalay kami. Willing na lang siyang mag-antay kaysa mag-iwalay kami. So, pinangahawakan ko yung salita niya yan. Ngayon, kung bigla na lang may babae na e-enter, decision niya na yon, hindi ako. At sana, hindi ako yung tirahin ng mga tao. Dahil ganito ka. Dahil ako mismo, naging tapat ako. Ngayon, kung ganyan na meron siyang makikilala, nade-develop siya, let it be. Kasi yun yung minahal niya na ulit. Diba? Ang tanong, sana nga, na, kasi siguro kilala natin eh, hindi ka pwedeng mag-desisyon sa kanya. He has his own decision. So, kaya lang, huwag din natin kakalimutan na si Bong kapag ka nag-desisyon, yun na desisyon niya. Yes. Yun na yung decision niya. Kaya nga sabi ko po, hindi warning niya na, ano gusto mo, mag-aantay ka o break na lang tayo. Akin yun na parang, alam ko di ba mahal mo ko, syempre mag-aantay ka. Yung sana yung gusto ko marinig na sagot niya within me. Kasi syempre sabi niya, hindi, break na tayo. Parang, kahit may na-warning yun lang kita, parang bilis ko naman gumibap. Pero at least nung sinabi niya, hindi syempre willing ako mag-aantay. Kesa naman mag-iwalay tayo. And, pumapalakpak yung tenga ko, syempre, yun yung gusto mong marinig. Kaya, ngayon, kung meron man po na makikilala or mag-develop siya na yung may hindi na po ako. And willing akong mag-get go. Yes, at saka, naalala ko yung nabanggit mo pala, nung mga nakaraan na mahal mo si Bong, walang pagdududa, mahal mo si Bong, pero kung halimbawang talagang hindi kalooban ng langit at hindi kayo magkatuluyan, ay tanggap mo, di ba? Nabanggit mo yun eh. At yun naman ang tama. Yun ang, para sa akin, yun ang tama. Hindi po pwedeng ipilit. Yes, oo. Kasi hindi ka na mahal. Ayun po yung parang, siyempre, kung meron mahal, babae dyan, hindi ka pwedeng umenter kasi yun yung minahal niya o yun yung gusto niya ulit. Diba? Ako po, I have my freedom. We have our freedom. Opo. Ibig na yan eh. Hindi na yan pwede mong panghimasukan na, dapat 6 ganito lang mahalin mo. Pero pagka sa akin nangyari, Ate Clarissa, ano lang ito kung halimbawa sa akin nangyari kay Mrs. Ka-Business, hindi ako papayag. Oo, kahit na anong mangyari na halimbawa mababaling sa iba yung pagtingin niya, Diyos ko, baka
Oo. Kaya po pag Sunday, natutuwa ko nasa bahay siya. Huwag kang, dito ka na lang. Pasyal, kung ayaw mo pumasok ng Lunes, dito ka pa rin. Mag-usap tayo. Huwag kang aalis. Kasi, gusto ko iparamdam sa kanya na even na kapag desisyon ako ng gano'n, we still in. Ano, yung nga pala, Ate Clarissa, matanong ko lang, nung Sunday nandun siya sa inyo, nagkausap po kayo? Opo. Ano sabi niya, papasok siya ng Monday? Hindi ko siya pinapasok. Hindi mo siya pinapasok? Ay, bakit? Oo, kasi tinanong ko siya nung linggo ng gabi, papasok ka ba? Kasi para gigising ako ng madaling araw, mag-usap muna kami habang siya prepare ng pag-alis. Oo. Kaya alanganin yung sagot niya, kilala ko na siya eh. Pag ganyan alanganin ng sagot, hindi siya papasok. Sabi ko, papasok ka ba? Sabi niya, ewan ko lang. Di tumaas ngayon yung tono ng boses ko. Pag hindi ka papasok, uuwi. Mag-usap na lang tayo. Kaya, hindi siya umuwi. Kaya sabi ko, kasi naman, hindi ka uuwi siya at hindi naman siya papasok dyan. Mag-iisip lang ako. Oo. Better, mag-stay ka sa bahay, mag-usap tayo. So, Ayun, so at least, kanya lang hindi mo yata nabanggit kay ate mo, no, na hindi mo pala siya pinapasok. Kaya... sabi ko na nandun sa bahay. So yun, itong araw na ito, pinapasok mo ba siya? Hindi ko, di sabi ko nga po, pag andyan na siya, wala na akong contact, si ate na lang ang contact ko. Na natin pumasok po si Bo. So ibig sabihin kahapon, Monday... Kasi pag siya sa bahay, yung mga pamilya ko contact ko. Ay, Wednesday. Nung ang absent niya, ano araw? Monday, tsaka kahapon Wednesday. Oo. So, dalawa. Tapos ngayon, pangatlo. Okay. So, ibig sabihin, nung absent niya ng Wednesday, at saka ito ngayon, kung sakaling absent pa rin, ay wala ka nang binigay na instruction sa kanya na huwag ka nang pumasok or what, no? Kasi nga, ang huling pag-uusap nyo is nung Monday. Oo, okay. Yes. Kahapon naman, kagabi, kausap kami ni Ate Net, 7:30 wala pa siya 7:30 na? Gabi. Oh! At absent siya kahapon. At kahapon din daw, wala din daw doon sa bahay. Wala siya sa bahay. Akala ka daw ni Ate Net, pumasok. Wala naman sa bahay. Dala yung bike. Sana ngayon, kung kasi, papasok siya, kausapin ko siya. Oo, kasi tumawag siya kagabi sa akin, si Ate Net. Tinatanong nga niya kung babayaran na natin yung kontador nga. Sabi ko, hindi ko pa nakausap si Kuya Bong. Bakit po? Meron kasing kontador doon na binibenta ng mura para sana mailipat na doon sa bahay ni Bong para hindi na siya nakikikabit kay Ate Net ng kuryente. Kumbaga, sarili niya ng metro. Ang problema naman, hindi siya pumasok, hindi naman kami pwede magdesisyon na kung gusto niya ba o hindi. Dahil pagka pinakabit natin yun, hindi niya gusto, useless din. Di ba? Oo. Yun nga, nagkausap sila daw kahapon ng umaga. Akala daw niya, pumasok. Kaya nagulat si Ate Net na hindi pala pumasok. Kasi gabi na kami nagkausap ni Ate Net eh. Tapos pinasilip ko dun sa bahay. Sabi niya, wala pa si Bo. Bakit? Gabi na, 7:30. So ito, pagkalimbawang hindi dumating ngayon, mauobliga ako na mamayang pagkatapos ng namin dito, mga dapat gawin sa pagmimisyon, sasalidahan ko na naman yan doon mamaya para malaman ko ano nangyari. Kasi, pag hindi yan pumasok ngayon, magtutuloy-tuloy yan pag pinabayaan. Kasi ang mangyayari, ang isipan niya, magkahalo-halo. Yung hiya, dahil sa umabsent siya, yung lakas ng loob niya lalong hihina. Ihina yung kanyang lakas ng loob na pumasok. So, kaya ganon, yung mga viewers natin, sana maintindihan nyo po kung bakit ganon yung aking strategy kay Bong. Kasi humihina yung kanyang lakas ng loob na pumasok dahil sa hiya, no? Nahihiya din kasi yan eh. So ngayon sa mga ka-business naming minamahal, ayan at nakausap natin si Ate Clarissa. Pakisuyo lang po sana, maging naman tayo, maging sensitibo naman po. Alam namin na karapatan nyo na magkomento dyan sa comment section at iginagalang naman po namin yan.
Pero yung bang napansin ko kay Ate Clarissa kanina, syempre nasasaling yung damdamin ng tao. Dahil tao yan eh. At may damdamin. So ang sa akin lang po, maging naman tayo sa pagkukomento. Kumbaga ilagay din natin yung sarili natin. Paano kung ikaw si Ate Clarissa, di ba? Para ma-realize natin na ay, o nga pala bilang babae ay ganun ang aking gagawin o sasabihin. Di ba? Halimbawa kayo, yung mga nagko-komento halimbawa na medyo nakakasaling ng damdamin kay Ate Clarissa. Halimbawa kayo si Ate Clarissa, mapapangasawa nyo ang isang Kuya Bong. Wala bang problema? Hindi na ba kayo magtatanong-tanong? Hindi na ba kayo lawakan pa, yung sabi nga ni Ate Clarissa, mag-observe pa, no? So sa akin po karapatan ni Ate Clarissa 'yon. At hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat yung kondisyon ng isang Kuya Bong So yun Ate Clarissa, maraming salamat po Thank you so much. Okay lang po. Salamat. May gusto kang sabihin Ate Cla? Parating sa ating mga viewers. Yun nga po, kasi sa totoo lang, na ko sa mga komento nila na parang they decided na, ganito, ganyan, na daw mapanood si Clarissa. Which is, karapatan nila yun, kaya talaga nila akong makita. Hindi ko yun, na, okay, wala naman akong magagawa dyan. Ayaw nila akong makita sa vlog, di ba? Tahimik naman ang buhay ko dito. Yes. Ano na lang po siguro mga kabisnes namin minamahal, nire-respeto naman po namin kayo. Kung halimbawa ayaw nyo nung ganyang mapanood, ay huwag nyo na lang panoorin. Tapos iwasan na lang po siguro natin na magkomento ng makakasaling ng damdamin. Kasi hindi naman namin malalaman kung nanood kayo o hindi, di ba? O tawag nito. Yes po, choice nyo po yun. Choice nyo po yun. At yes, business ka business. Kasi meron ako kasing nabasa din na paano, halimbawa, yung anong masasabi mo na kinasal kayo ni Kuya Bong, handa ka ba talagang habang buhay? Halimbawa, na, kasi nga syempre hindi natin masasabi kung babalik siya sa bisyo niya na nagkasama na kayo. Ano ba doon yung habang buhay bang pakikisamahan mo si Kuya Bong? Hindi nga. Hindi. Parang kanina, pag Kristiyano ka at kasal ka. Yes, pagka naikasal na sila, business ka business, wala nang wala nang urungan yan kasi kasal na eh. Ano man ang mangyari, wala nang magagawa si Clarissa, wala nang magagawa si Bong, wala na tayong magagawa kasi kasal na sila eh. Tapos na yon. Ano man ang siguro magtutulungan na lang pagdating sa halimbawa dumating sa ganung punto, magtutulungan na lang tayo kung paano natin na maremedyohan, no? Mabigyan ng solusyon yung mga pwedeng dumating na problema kasi alam naman natin na talaga merong darating na problema yan. Kung sakali na makasal na sila, meron talaga yan. Meron talaga yan. Anyway, so handa ka dun, ate? Opo, kasi kaya na magpapakasal, willing ka. Sa iba kasi di ba, ngayon lang mahal kita o pakasal tayo. Pero pag lumabas na yung mga talagang ganyan ka pala, walay tayo, kasal na kayo. Hindi na pwede yung ganyan decision, walay tayo, no. Yes, yan. Anyway, na-gets ko naman yung point ni Mrs. Ka Business. Ano pa rin yun? About pa rin doon sa comment section. Kasi, sinasabi kasi doon, 3 buwan pa lang kayo na magkakakilala ni Kuya Bong, ganun na agad yung reaction mo sa kanya, yung bang paghihigpit na sinasakal daw si Bong, ganun. Sabi ko ako, sa comment section yun. Di dahil sana papasok niya kasi matatakot yan. Nakita niyo po malayang umabsent, malayang hindi po, yes, hindi po kailanman sinakal. Yes.
So yun yung point lang ni ate mo ay yun nga patungkol sa comment section, in-address niya lang at parang yun yata ang napakaraming klase ng komento. At tama lang din naman na mabanggit ni ate mo para masagot mo rin. So anyway, ayun Ate Clarissa, mag-update na lang din siguro ako sa mga ka-business natin about dun sa sponsor kasi may mga nag-sponsor about dun sa inyong kasal. Magkano na ba ngayon? Ano? Sa business? Siguro ano siya, kulang-kulang nasa 15,000. 15,000 na. Oo. More or less, 15. Hindi pa siya maabot ng 20. Okay. Kasi merong Ate Cla, merong mga ka-business tayo, mga viewers na yun nga nagpapadala, 'di ba? Nababanggit ni Ate minsan sa vlog na para pondo doon sa kasal ni Kuya Bong. So syempre, ikaw ang kasalukuyang kanyang nobya sa ngayon at may kinalaman ka diyan, 'di ba? May kinalaman. Ibig sabihin sa inyong dalawa 'yon. At depende na lang siguro kung magme-message sa amin yung nagpadala kung ano yung gusto niya, no? Pero sa ngayon ay yan muna, update lang muna kung magkano na ang ano. Nasa more or less 15,000 na raw. Opo, hindi pa po siya mabot ng 20. Kasi ano yan, malapit na sa huran. Ano na, may darating na naman yan. May darating na naman magpapadala. Ka-business, Mrs. Ka-business, idagdag mo ito rin sa pondo para sa kasal ni Kuya Bong. Sobrang na-amaze talaga kami. Ano bang meron kayong dalawa ni Bong? Tsaka nagpapasalamat po ako sa kanila kasi wala pa man, they are willing to Kaya nga eh. Oo. Kaya sabi ko, hindi ko naman po sila Hindi naman tayo nanghihingi. Ay, sasabihin. Masaya ako sa gano'n na kalooban nila. Thank you po talaga. At huwag po kayong mag-alala kasi syempre, relasyon po to eh. Meron talaga tong ano na kumbaga parang dumaan muna tayo sa mga ano. Pero at least nandyan lang sila, manatili sila, salamat. At susubukan ko naman na manatili din as long as ayoko lang po na, ito po kung maririnig ko man sa bibig ni Bong mismo, kahit pag pumunta siya ng Sunday, kung halimbawa sinabi niya sa vlog na ayoko na rin sa meron ako nakilala, hindi pa yun sapat sa akin to give up. Iintayin ko siya ng linggo pag pumunta siya sa bahay. Then, lilinawin ko talaga. Pag nalinaw na doon na talagang ayaw niya na, tsaka ko lang puputulin yung tali. Kasi mismo sa bibig niya na, alam natin hindi na muna mababago yun pag nagdesisyon siya. So yun na, lahat tayo ay umaasa na sana ay magkaroon ng maganda, positibo, kumbaga happily ever after yung magiging love story ng Klabong. Ano po mga ka-business at sana prayers, wala naman tayong ibang pwedeng panghawakan hindi po ba? At malaking bintaha po talaga sa amin na bilang tumatay yung mga magulang ni Bong na malagay na siya sa ganung estado ng buhay, no? May asawa na siya. Malaking bintaha yun para lalo pang yung mga imagination natin nung araw na pagdating ng araw sa Kuya Bong may karga ng sarili niyang baby, di ba? Pupunta rito sa bahay namin. Wow. Sana pagbigyan tayo ng Panginoon Diyos yan. Ate Clarissa, mag-ingat ka dyan ha. Salamat na marami. Salamat po. Opo, salamat din po. Salamat din sa lahat ng nanonood at nagko-komento. At least nalaman ko na. Diba? May mga nanonood. Salamat po. At open naman tayo sa ganyan. Kahit na medyo, syempre, below the belt na. Pero thank you pa rin. At least may mga komento kayo. Yan, God bless sa ating lahat. I love you. Palakpakan naman natin si Ate Clarissa. Thank you, Clark. Ingat ka dyan. Thank you. Salamat din po. Bye-bye. Follow up po baka pumasok din. Oo. May message ka namin. Ayan. Opo. Salamat po. Bye-bye. Sana mga ka-business naming minamahal, salamat ng marami sa pakikinig. At sana nakatulong ito lalo na doon sa mga talagang loyalista ng Klabong. Grabe yung mga mensahe nila sa Messenger kay Mrs. Ka-business. Minsan nga magbabasa kami ng mga messages sa Messenger hindi doon sa comment section. Grabe talagang umiiyak. May umiiyak, may nagagalit. Oo. Yun.
Tapos Halo. meron pang ano, yung tawag nito, yung nagmamakaawa. Please do something about it, Mr. Ka-Business. Mga ganon, no? Naintindihan ko po kayong lahat, mga ka-business, pero sana maintindihan din po nating lahat na ito ay hindi ganon-ganon na lang. Ano po? Hoping tayo, prayers ang kailangan, at pare-pares tayong walang ibang inaasam kundi sa ikabubuti ng bawat isa sa amin, kay Bong, kay Ate Clarissa. God bless po. I love you all. Bira. Bira. Bira.